May kwento ako sa inyo ngayon tungkol sa isang hari na sinasabing pinakamatalino sa lahat. Ang pangalan niya, si Haring Solomon. At binigyan siya ng isang napaka-espesyal na misyon, gumawa ng isang napakagandang templo para sa Diyos. So ang tanong, kung siya na ang pinakamatalino, paano nangyayari na naligaw pa rin siya ng landas? Yan ang alamin natin ngayon. Titingnan natin yung kwento ng dambuhalang proyekto niya at yung dalawang malaking pagkakamali na sumira sa lahat. Okay, para mas maintindihan natin yung kwento ni Solomon, kailangan muna nating mag-time travel pabalik. Balikan natin yung isang mas naunang project, yung pinakaunang tabernakulo. Isipin nyo, parang isang simbahan na pwedeng ilipat-lipat na itinayo pa sa gitna ng disyerto. At alam nyo kung ano yung nakakamangha dito? Yung puso ng mga gumawa nun. Grabe, sobrang saya nila, handang-handa magbigay, hindi nag-iisip ng kapalit. Ang tanging dahilan nila, yung pagmamahal nila sa Diyos, talagang bukal sa loob. Dito ngayon natin makikita yung malaking pagkakaiba. Kasi yung sa proyekto ni Solomon, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Yung dating Diyos muna, naging ako muna. Yung diwa ng pagbibigay, napalitan ng diwa ng pagkuha. Nakakalungkot, di ba? So paano ba ito nangyari? Paanong kumalat itong pagiging makasarili? Nagsimula lang yan lahat sa isang desisyon ni Solomon. Isang desisyon na parang nagbukas ng pinto para makapasok ang, tawagin na lang nating virus ng pagkamakasarili sa buong proyekto. Ganito yan, kailangan ni Solomon ng isang super galing na project manager, kumbaga. Pero imbes na manalangin at humingi ng tulong sa Diyos, kumuha siya ng isang taong nangangalang Huram. Walang duda, magaling si Huram, sobrang talentado. Pero may problema, ang amo niya ay si Mammon. Sa madaling salita, ang nagpapatakbo sa kanya, pera. Pera ang Diyos niya, hindi ang tunay na Diyos. At yun na nga, dahil yung leader nila ay pera ang habol, yung virus ng pagkamakasarili, kumalat na, naging parang sakit, nakakahawa. Hindi nagtagal, yung mga manggagawa, imbis na isipin kung gaano ka-espesyal yung ginagawa nila, ang nasa isip na lang nila, magkano sahod ko? Mas malaki ba sahod niya sa akin? Nawala na yung tunay na dahilan kung bakit sila nandoon. Okay, so natapos yung templo at wow, napakaganda! Naging sikat ito sa buong mundo. At dito ngayon pumasok yung pangalawang malaking pagsubok para kay Solomon. Kanino mapupunta ang papuri? Sino ang bibida? Sa una, tama ang ginawa ni Solomon. Galing! Sinabi niya sa lahat ng tao, kahit pa sa sikat na reyna ng Sheba, na, hey, lahat ng to, yung ganda ng templo, yung talino ko, hindi yan sa akin galing. Galing lahat yan sa Diyos. Pero alam nyo na, habang tumatagal, unti-unti nakinig si Solomon sa mga bulong-bulungan. Wow, ang galing mo Solomon! Ikaw ang the best! At dahil doon, imbes na ituro niya palagi ang mga tao sa Diyos, nagsimula na siyang tumango at sabihing, o nga no, galing ko nga, inako na niya yung papuri. At yun na, yung pangalawang malaking pagkakamali niya. Nakalimutan niya yung pinaka-importanting rule sa lahat. Laging ibalik ang credit sa kung kanino talaga ito dapat. At dahil dyan, makikita natin yung napakalaking contrast, yung pagkakaiba niya sa isang perfectong ehemplo. So, yung kwento ni Solomon, para siyang isang malaking warning sign sa atin, di ba? Isang paalala kung anong hindi dapat gawin. Ngayon naman, i-focus natin yung atensyon natin sa isang taong perpekto ang ginawa, sa isang taong laging tama ang puso. Si Jesus. Isipin niyo to, nasa kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan, kayang gawin ng lahat, pero ni minsan hindi niya to ginamit para sumikat o para sabihing ang galing-galing ko. Sa bawat himalang ginagawa niya, anong laging sinasabi niya? Itinuturo niya ang mga tao paitaas at sinisiguradong ang Diyos Ama ang nabibigyan ng papuri. Kaya naman, yung kwento ni Solomon, hindi lang yan basta kwentong pambata o isang storya mula sa nakaraan. Naku, isa itong napakalakas na paalala, isang babala para sa'yo, para sa akin, para sa ating lahat na yun. So ano yung mga aral na pwede nating pulutin dito? Simple lang. Una, tandaan natin kung saan galing ang mga talento natin. Magaling ka man sa drawings, sports, sa math, o kahit sa pagiging isang mabuting kaibigan lang. Lahat yan, regalo mula sa Diyos. Ang pinakaimportante, kung paano mo ito gagamitin.
At yun yung tanong na iniiwan sa atin ng buong kwento. Ano yung mga regalo na ibigay sa'yo at higit sa lahat, paano mo yan gagamitin? Ito yung challenge para sa ating lahat, na gamitin natin yung mga talentong bigay ng Diyos ng may kababaang loob, na may pusong hindi makasarili, at laging-laging tatandaan na ituro pabalik ang lahat ng papuri sa Kanya na nagbigay ng lahat.